Thank you, Moira. And what about you, Miss Lynette? We'd love to hear from you as well. Inaamin ko po, hindi pa po ako ganun katagal sa field na pinili ko. But I was never mediocre. Because within that short period, I accomplished a lot for Eastridge. And that includes acquiring the first 3D replica in the Philippines. Diba, Moira? Kayo yung tinalo namin doon. Kaya, hindi po ako naniniwala na ang sukatan po ng isang success ng tao ay dahil po sa tagal ng panahon. Nagkulang man ako sa professional experience, pero I made sure na in-apply ko po lahat ng natutunan ko sa best teacher. And you mentioned the teacher. Sino naman tong teacher na sinasabi mo, Miss Lynette? Life experience. Alam niyo po, Ma'am Karina, sa dami po ng pinagdaanan ko po sa buhay ko, yun po yung ginamit ko para maabot ko po yung professional goal ko. Kung di na po natatanong, bago po kasi ako naging head of operations sa Eastridge, no read, no write po ako. At single mother po ako. And what's worse, na-diagnose po ako ng malignant brain tumor. Siyempre po natakot po ako. Umiyak po ako. Pero sinabi ko po sa sarili ko na I have to do something, not just for myself, but for my daughter. Kaya po, naisip ko pong magpa-opera. Halos po, mamalimos na po kami ng anak ko para lang po mapa-opera po ako. Pero, na-overcome ko po yung sakit na yun. Pagkatapos po nun, sabi ko po sa sarili ko na kailangan kong iangat yung sarili ko. Kaya nag-aral po ako. Napakahirap naman pala ng pinagdaanan niyo, Miss Lynette. Looking back po, it was one of the most difficult times in my life. But it was also an eye-opener to me. Dahil po sa pinagdaanan kong yun, alam ko po yung pakiramdam ng isang pasyente na lapas-pasok po sa ospital na kulang po sa resources. Lynette, nagdadrama ka na naman. Ano naman ang connection nun sa profession mo? Moira, matagal ka na sa hospital business, hindi ba? Para sa'yo, ano ba ang pinaka-importante? Well, of course, for a hospital to be good, then you need the best doctors and of course, the service that we can give. Pero, sino ba ang pinagsisilbihan ng isang ospital? The patients. In fact, the primary duty of all doctors is for the care and safety of the patients. Kaya dapat, alam natin yung mga pangangailangan nila. Kung ano pa ang pwede nating ibigay para sa kanila. Kung paano pa natin mas mapapaganda ang healthcare facilities para lang mas lalo pa natin silang matulungan. Alam niyo po, Ma'am Karina, yun po ako. Ako po ay isang pasyente. Dahil minsan po sa buhay ko, naoperahan po ako. Pumila sa gamot, nakiusap sa mga doktor. At yun ang connection ko to where I am at today. Marami po akong pinagdaanan sa buhay ko. Pero ni minsan, hindi po ako sumuko. That's very, very inspiring, Lynette. Ay, nako, Karina, Lynette.
We all know that it's not just your life experience that made you successful. Nandyan din yung assets at hidden talents mo. What do you mean by that, Miss Moira? Hidden talent at asset ni Lynette ay mangolekta ng mga neurosurgeon ng mga may asawa para umangat. Ginamit mo pa yung kahirapan sa kwento mo. Moira, kahit kailan, hindi ko ginamit ang kahirapan ko. At wala akong magagawa kung maganda ako. At least, ako, hindi ako nangongolekta ng mga kaso. That's simply not true. Moira, I'm stating a fact. Baka gusto mong isa-isahin ko sa kanila yung mga kaso mo. Naku, kaso Ma'am Karina, kapag ginawa ko yun, baka magkaroon po tayo ng sequel. Magkaroon po ng part 2 itong episode na to. Gusto mo bang umpisahan ko? Sabihin ko This sa kanila. sounds like a demolition job. I think we need to cut. Nagkakapersonala na po tayo. But we'll be back after this short break only here on Proudly Pinay. Moira, just a piece of advice. Alam mo sa susunod, siguraduhin mo lang na hindi magbubumerang sa'yo yung mga binabato mo sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi masakit pakinggan ng katotohanan. Diba? And that is it for today. Thank you for watching this episode. Until the next, as we explore more empowered women and their inspiring stories, only here in Proudly Pinay. Parang masaya. And hold and cut! Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Direk. Thank you very much. Thank you so much for having us. Thank you. Thank you. Ma'am, thank you so much. Come back to the show. Attorney, thank you so much. Good job. Thank you, Miss Enya. Ngayon, magpe-prepare naman tayo for the photo shoot para sa digital cover ng episode feature na to. Okay? Okay. Attorney, dito tayo. Una na kami. Narinig mo yun, Lynette? Magkakaroon ng photoshoot. Mag-ingat ka. Baka magmukha ka na namang tanga. Ma'am Karina, pagpasensyahan na po si Moira. Ganun lang po talaga yun. Huwag niyo na lang po siyang pansinin. Wala yun. Actually, nice to meet you po, Miss Lynette Ay, Santos. naku. Your Nice to story meet is you po. very, very Si John inspiring. Susan ko po. Yes, Si hello. Ma'am Karina. Actually, gusto ko lang pong lumapit sa inyo kasi I wanted to say how inspirational it was for you to share your brain tumor journey sa show. It's very, very inspiring for the audiences. And in fact, yung mom ko po kasi is a brain tumor survivor herself. So, nakarelate talaga ako sa story niyo. If it's not too much to ask, okay lang po to ask for a selfie? Ay! Kayo po magsiselfie. Dapat po Opo. ako po yung mag-selfie sa I know! I'm a fan, especially after your story. Tara, Ay, picture teka ko muna, tayo. sali din ako, sali Ah, ako. sige po, sige po. Dito ako, dito ako. Unahin na lang po natin. Sige po, of course. Mga Susanatics, kita nyo naman ha. Tinan mo kami ha. Astig ha. Alam mo, Lynette, bilib na bilib sa'yo yung si Ma'am Karina, no? Paano naman ho nasabi siya? Aba, isipin mo, apat kayong in-interview. Pero, ikaw lang ang lagi niyang chinichika. Hindi mo ba yung mga paninira sa'yo ni Moira, no? Chang, nagpakatotoo lang naman po ako. Pinakita ko lang naman po yung totoong Lynette. Pero yun nga lang po, mas matapang na. Lalong-lalo na pagdating kay Moira. Alam mo, approve ako dyan sa bagong Lynette 2.0. Grabe, bukod sa matapang ka, lumabas ang tunay mong ganda. Ay, ano? Salamat po, Chang. Sayang. Hindi kayo nagkita ni RJ kanina?